Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Dr. Jeff Ho. Itutuloy po natin yung ating Dr. Jeff Ho Diet. Ayan. Binanggit po natin yung tungkol sa keto diet at saka intermittent fasting diet. Ang akin lang po, kung yun po ang na-prescribe sa inyo ng inyong mga doctors, and I'm sure they know better for as far as you are concerned as their patients, itutuloy po ninyo yan, no? Hindi ako nagsabi na mali po yung doktor ninyo. Kahit sinasabi ko po na mukhang hindi po tama ang keto diet at saka intermittent fasting diet. Dahil po sa sinabi ko yung mga rason sa previous video recordings natin, no? Okay? Pero pag yung diet na yan, yung keto at saka intermittent fasting diet is working on you, then by all means, itutuloy po ninyo yan kasi po tama po yung doktor ninyo, no? Because who am I to question the decision of your doctor in prescribing the diet for you, no? Simply because hindi naman ako ang nag-examine sa inyo. So, it's very unfair for me to say na mali yung doktor kasi hindi ako nag-agree sa keto diet or intermittent fasting diet, no? Pero ang akin lang po, if hindi po nag-work, no? If it's not working on you, yung keto or yung intermittent fasting diet, then why not try Dr. Jeff Ho Diet? Because yung diet po na prescribe po natin, katulad ng sinabi ko po, ay ina-address po niya yung dahilan kung bakit tumataba ang isang tao, which is no other than eating more than what the body needs. No? Sumosobra na kasi yung kinakain ng mga tao. Kaya, dun pa lang, i-check po natin, i-neutralize po natin ang dahilan o ang sanhi ng obesity or sobrang timbang ng isang pasyente. So, sa palagay ko po, yun po ang mas tama. Kasi po, sa paggamot po, kahit anong klaseng sakit, bilang isang doktor, hindi po namin ginagamot yung sakit or yung nararamdaman ng pasyente. Ginagamot po namin dapat yung dahilan. Ha? Madali lang magbigay ng gamot. Pupunta kayo ng butika at magtanong po kayo sa mga sales ladies doon. Ma'am, ano pong sakit para sa ngipin? Ayan, itong pain reliever. Ibuprofen ba? Naproxen ba? Mefenamic acid ba? Pero, hindi po kayo gagaling. Minsan, makakalusot po kayo. Pero kadalasan, hindi kayo gagaling kung pain relievers lamang ang ininom ninyo. Kasi po, ang dahilan ng sakit ng ipin ang dapat sabay natin gamutin. At kadalasan po, walang iba kundi baka meron pong infection. So, hindi po mawawala yung sakit ng ipin po ninyo kung hindi natin patayin ang mikrobyo na yun po ang dahilan ng infection. Therefore, bukod sa pain relievers, kailangan mag-inom po kayo ng antibiotic. So, ito pong malaking diferensya ng isang taga-butika, although hindi natin sila minamaliit, at sa isang doktor. Kasi po, ang approach po namin ay yung tinatawag natin na etiologic approach. Gamutin namin ang dahilan, hindi lang po yung simptomas. Ayan. So, balik tayo sa Dr. Jeff Ho Diet. So, ang approach is gamutin po natin yung sobrang kain ninyo. Pero syempre, kailangan rin po ng disiplina on your part. Walang mangyayari sa inyo
pag hanggang kinig lang kayo sa doktor, pero hindi po ninyo sinusunod yung payo ng doktor. At para po maiwasan po natin yan, kailangan po ng disiplina on your part bilang isang overweight or obese na pasyente. So binanggit ko na po yung 90% busog lamang. Okay, pero mag-angal ang pasyente, Dok, kulang. Mabigat yung trabaho ko, magugutom ako ng maaga. Pues, okay lang magdagdag kayo ng 10%. Pero, dapat gulay lamang. Kasi gulay po, walang calories po. Okay? Pwede ho ninyo yung steam na okra, no? Yung fresh na carrots or pepino, konting suka, ganon. Walang calories po yan ang gulay. Kaya pwede kayo magdagdag ng gulay para magiging 100% para talagang puno yung tiyan ninyo. Pero huwag po yung sinabi ko po na overbusog to the point na nagbe-burp na po kayo, mean to say, puno na po yung tiyan ninyo at kakain na naman kayo, magdagdag na naman po kayo. Hindi po pwede yan. Okay? So, yun po ang kagandahan ng 90% na busog plus of course yung 10% pwede kung gulay lamang. So ano ang basis po natin kung pwede natin masasabi na okay na po yung kinain ko kaninang umaga, no? Ang basis po natin is yung gutom. Kung nagugutom na po kayo, say alas 11 pa lang, no? At usually nagugutom po yung dati alas 12, then more or less masasabi po natin na hindi po kayo sumobra sa kain ninyo kaninang umaga. Kasi nafe-feel na po kayo ng gutom ng maaga. Ayan. So that's a good sign. Of course, ayaw namin na ma-hyperacidity po kayo. So pwede na kayong kumain. Pero at least, you are assured na hindi po sobra yung kinain mo kaninang umaga. No? Okay? So, ganun po ang ating basis. Pero iba talaga kung hindi pa kayo gutom. Pero naisip mo yung pagkain, nakita mo yung pagkain sa cellphone kasi nagsa-social media kayo, ayan, yung fried chicken na naman. Naamoy mo yung pagkain. Tapos nagugutom kayo, hindi po yan. Pwede sabihin na, okay yung kanina, parang kulang kasi gutom ako. Kaya po, iwasan po natin yung mga cellphone. Kaya po, palagi ko sinasabi sa pasyente natin, see no evil, think no evil, smell no evil. Maraming salamat po at itutuloy po natin ang ating Dr. Jeff Ho Diet sa sunod na video.